Happy Holy Sabbath Day. Sabat. Happy Sabbath mga igsoon. Sabat. Dalagan ka ng Diyos sungod kay ni kagabihan niya hatang gitigo ni ika-5 nga gabi sa ato ang week of prayer. Ug daghan kayong salamat sa makahong nga awit nga gidalit sa ato ang mautikod nga batan-aw Sister Lois. Pindot kayo ang mensahe sa awit mga igsoon. Then ganina, during sa ato ang opening sa mga conference song, I-realize nga, kato siya, ako nito siya message. Plus, ang special song karon title is Bend Your Knees and Pray. Kanang ang mensahe sa amin, dito kay impact sa ito, especially we're living these last days, may sort. Daghan kita mga struggle sa ito kinabuhi, nga usahay, pauna na nga. Ang ato mong pag-ampo, naabot pa sa langit or kutob lang sa ito ang baba. Usahay ka ng pinuduha ka. Ang ato ang pag-ampo, nadungog or wala. Kinahanglan ba tamo padayon sa pag-ampo or hindi? Gikan sa unang mga adlaw, atong natunggan ang mensahe may tungkol sa kinabuhi ni Enoch. Si Enoch kinabuhi, naglakaw diha sa Diyos, pinagi sa mga pag-ampo. Ikadawang nga adlaw, ang kinabuhi ni Abraham, nahimo siya ng amahan sa pagtuo o pakita niya kung sa siya pagkamay ang buon pagsunod diha sa Diyos. Ikatulong nga adlaw, atong gabi atong nagtalinghugan ang kinabuhi ni Jacob. Kung sa siya kamatig-anon sa iyang pag-ampo, bisan pagani siya nag-struggle o nag-piso, nag-wrestling pa siya para lang malumog ang pag-ampo. Gabi ay tungkol gihapon kay Moses. Sa pagpaminaw sa dalawang sa aking magsoon, nalay sa kabutang na dapat ginato kung karon dapat butang na to sa tumulahuna. Gusto na to na magkinabuhi ng matano o tinulanay na Kristohanon. Ganong kinahanglan po ang tamang-ampo, ganong kinahanglan pa na matutunan ang mga kinabuhi sa mga kaniadto, mga tao. History. Doon kayo ang atong goal is kinahanglan tayo na matarong ang atong pagkinabuhi o kinahanglan nga pinulanay ang ato ang pagpangalagay isip Kristohanon. Pero nasayo ta na doon ay kining mga pagsulay. Bisan paano mapagsulay igsoon, naa sa itong una-una na tanan ato ang goal na mahimutang magmataro, posible na ito siyang makakot. Makakot na ito na siya igsoon kung adunay balang espiritu na gawban ka na ito. O daw sa unsang may igsoon nga hangtod karon, ma-feel hapon na ito, ngano bitaw nga. Katuloy-tuloy na ito ginambuhay, nga na ma-feel gyapon na ito, wala pa yung Spirit sa ito. Muna lang o kay ang Ginoo galitan naman ta, siguro naabot na sa inyong mga una. Siguro may suot tungkol kay nagkinabuhitan rin sa nabutan ng universe. Ako galing, nagulang ko ba? Like example, na yung baso nga, ang baso, empty. Imo siyang ikulo. Yung bubuan mo na siya o tubig. Feel ba, kasi pamilang na ito, masulan ba itong baso? O tubig, dili. Tungkol kay, baliktad. Baliktad lang siya. Pero sa diha nga atong iriyan ng baso, unya, ato ang bubuan ng tubig, hangtod nga mapuno, nasulan siya. Unya, si bubog tubig, hangtod maawas ang tubig,
o mubanaw siya. Yung nana atong kinabuhi Mekson, siguro usahay na panahon taba nga. Kanang Ginoo nga naman nga, si ko kadunay ang nagpangay ko Holy Spirit, nga nung feel na ko empty, dili mo ko masudlan. Basi Mekson, there's something wrong. Naay kakulangan sa to, basi baliktad ang atong pagawin o pagkinabuhi. Muna nga, bisan pa kung sa upo o Holy Spirit sa tuwa, hindi kita masudlan. Tungod kay nabaliktad ang atong pagkinabuhi. Wala na himong matarong, wala na uyon diha sa iyang kabubuhan. Naginhanglan nga doon ay 360 degrees reverse sa atong kinabuhi. Aron na mabubuan ta ang Holy Spirit o mapuno ang Holy Spirit sa atong kinabuhi o maawas kini ngadto sa atong palibot. Kailangan mahimuta nga panalangin. Samtang nagkahigo yung nagikan sa talingan ko doon diri, nagsimula ko na kayo. Ang atong topic mo ko diri, may stories about sa kinabuhi ni Hana. Kaduha na ako ni siya nabasa, pero nagsing sa buwaba nga si Hana sa diha nga nangandoy siya. Kung kay sa pipila ka tuwing ulat ni siya yan ha, na-pressure siya tungkol kay ang iyahang kasi tawagan na kauban nga asawa. Ang iyahang bana napilay asawa, balingduha sila. Dahil ang isa, nanay anak. Pero si Hana, doon na siya nag-ipon sa iyang bana, wala yun siya natanak. Sige siya kampo sa Ginoo. Sige siya kampo, hantod nga, ang iyang mga pagkampo, nag-struggle siya. Every time na makita niya bigas na siya wala, down kaya siya. Huwag sa karoon pa, na-depress, na-pressure, like na-competition mga dapat nakupod. Na ipangandoy niya. Grabe ang iyang struggle, grabe ang iyang sacrifice. Niadto siya sa templo, simbahan. Nag-istorya siya sa kisah kaya ang istorya ng Exod. Sa priest, nag-istorya siya, uyang-uyang niyo, iblis siya, dunggo na yung pag-ampo. Nakakis pa gani siya, hubog. Hubog siya niya ito sa isulod. Pero katong iyang gesture, iyang kasi tawagan ni aura, mo ito yung nakapariscribe siya, grabe iyang longing, grabe kaseryoso ang iyang pag-apo na gusto yun niya mangkot. Kung sa niya na ginamo ang iyang pag-apo, nabunti siya. Ang iyang promise, na once nga tagay siya sa maong anak, iyang ididikal ngadto sa Diyos para servisyo. Wala siya ang short na story. Ganina, nag-travel ko, mo ako na ko, mubalik sa ako, wanto ka kong marido, bago man to skyline. Pangutan mo lang ako akong mama, kung sa kahariang pag-ampo, kung sa iyang prayer sa kuwa. Ito na mama, nawala siya, kung sa dahil mong ampo para sa kuwa. Itong bago pa ko, kung saan mong pag-ampo, nga natungog. Same ba kay Hana, i-ampo, ipangayaw ni mong anak. Kunya, ngayon ang anak, kunya, ang pagkuman anak kay anak, idedikar niyo mo sa tibahan para servisyo. Ganyan kong isang kay kapag ko ang nagdidikar ko sa diya anak ko dinala ko sa simbahan at nagdidikar kay para no servisyo. Siguro kung akong istorya din na reverse
Tungod kay ang akong kinabuhi, nakita na ko, nga daw kulang, dili mapuno, Holy Spirit tungod kay baliktad ko sama sa kabaso. Bisan lang sa buko, dili mapuno. Si Samuel gidala ni Hannah sa simbahan o dito siya nahimong missionary. Gibilin siya ni Hannah dito para magserbisyo, dili para sa kalibutan, kundi para sa simbahan o para sa Ginoo. Mga igsoon, kitang tanan kamo, bago mo nagkaanak, bago mo nagkapamilya, kung saan niyo ang pag-ampo. Sama pa kay Hannah, nga ang inyong pamilya, inyong mga kabataan, gipadako ba nato sila para sa pagserbisyo, para kay Samuel, or para sa pagluwas o mga bilikalag, para sa pagministeryo, para sa pagserbisyo, ayon sa iglesia, or ato silang gianak, dili para sa Ginoo, kung dili para sa kalibutan. Adunay tulo ka mga punto nga akong ibutang diri karon. Kani siya nag-basis sa mga kinabuhi gapon ni Hannah sa 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28. A woman of prayer, si Hannah. Si Hannah, ang iyang kinabuhi was marked by pain and longing. Gahandong siya, kasakit, struggles. She was barren, dili siya makanak, and her rival, isang pangalan siyang rival niya, si Penina. Si Penina, siya sa makapaprovo o nakapaprovo kay Hannah. Pero, si Hannah wala yun response o daw tayo nga sa iyang rival na asawa, kung dili, niduol siya diha sa Ginoo. Mga igsoon, dahil ng taong rival, dahil ng taong karibalan, diri sa kalibutan, asa ta first niduol. Si Hannah, pouring out her heart. Grabe, no? Iyahagi, ano sa ganyan pouring sa Bisaya? Ibuhos yun niya, ang tibuhog niyang feelings, no? Hannah's prayer was raw, honest, and persistent. Grabe siya ka-persistent. Kung si Jacob, wala niya ibuhian ang angel para i-bless siya. Si Hannah, wala iundang o sige balik-balik dito sa simbahan, templo. Aron dunggon lang yun ang iyang mga pag-ambo. She didn't hold back her emotions or doubt. She poured out her heart to God. Iyang gihatag na tibok ang iyang kasing-kasing nato sa Dios. Ug tungod giana ang ikatulo, ang Ginoo mitubag kayo diha kaniya. God's response unsa man pinaagi kay Eli nga priest. First, gani na misunderstood siya, matugin siya, nagbubog siya. But God, nakita niya ang kasing-kasing ni Hannah kung iyahati siya gigra o gitubag. Dahil ulo, ihapon katutang diri nga, kinala, akong isa diri nga, atong hinuhinugan. Tulo kaputangan atong hunahunahon. Ang Ginoo nagadumog gayon o mga pagtuo kaning hila. Tungod na akong gibisis si Eunice, pwede niya makatag tong
midnight oil kay about mother. Tapos dinila ko si Lois. Kaya dito ang mensahe. Every time na kani ang mama, muna nga ako sa kani mas gusto lang po ang mama mag-ampo. Kaya ang mama magtuon kayo sa Ginoo. Di ba? Kaya ang mama, may nuntuman ako, makamata ko, makadungo ko sa kay mama, mag-ampo siya na sa susi, maghilak na siya. Munang ganina yung balikan ka na ako, ang mama, pagkatalang kita ko siya, kung saan iyang pag-ampo, kung saan iyang inaampo para sa buhay ng mga anak. Ito nag-open ko Facebook. Nakita ko kagawin ko sa kabal na about kay Lola Minerva, 79 years old. Na siya ay anak PWD, ang isa kay mental health, ang isa kay bedridden. Ang iyang pag-ampo kay hatagan lang siya o linaw sa mata o kabaskog sa lawas. Kay para iyang pang servisyon ang iyang mga anak. Kay once o mamatay na siya, kinsa pa tayo matiman siyang mga anak. Wala siya, never ko nag-complain sa Ginoo kay bad, mag-complain o maghangip sa Ginoo o lahi pa kay base o iya akong papahulayon kung saan na lang akong mga anak. Kaya grabe ang mama. Ako siya kani ang iyang longing niya para sa iyang mga anak na dili kung mawala man siya, dili unta maalto o dili mahal sa laag. Doon PWD yung mga anak. Mura ka niyang pagampo o ingon siya kung mamatay man o una iyang mga anak, gusto niya na isabay lang siya sa Ginoo o kamatay. O ingon po siya kung maunaman siya o kamatay, pero siya, di lang unta, kaya wala yung buhatingan siya mga anak. Nabi ang pagampo. Kaniway, kina-interview siya doon sa vlogger ba? Ginulo, katulo, kuluha. Kaya grabe ang sakripisyo sa kainahan para sa mga anak. Then, experience na ni Hannah. Nga sa diha, nga si Samuel, gibigin na niya dito sa templo. Every time, umato siya dito sa templo, iya yun nga i-remind, preventing si Samuel unsa ang dapat buhaton. O unsa ang tama. O unsa ang pagsunod. Tama ang pagsunod. Nga pagservisyo diha sa Ginoo. Ikaduha, faith is about surrender. Adunay pagtuo si Hannah o kaya iyang surrender nato sa Dios. Hannah dedicated Samuel to God's service, showing us how to trust God's plan. Sa diha nga na-dedicate na niya si Samuel, iyang gibilin si Samuel sa simbahan para magservisyo, then wala na dahil siya. Pasabot sa pag-surrender niya, ang Ginoo na bahala nga mo padako o mugiya o mubantay kay Samuel. Ikatulo, God's timing is perfect. Samuel's birth and life were exactly what God intended when He intended. Sa diha, nga natao na si Samuel, ang para sa iyaha, abot yun, para dito sa iyaha. Tungkol kay, gikan pa lang, so wala pa lang siya gibuntis. Ihangyo na siya lihanan nga para dito si Samuel sa Ginoo. Mga isod, summarize naman niya ko ang message. Na yung mga pangutana na akong ibilin sa inyo ha.
What's weighing on your heart? Unsa karon ka, unsa nag-weigh sa atong kasing-kasing karon? Ug unsa man ang maison, bring it to God, then pray. Ikaduha, are you holding back from surrendering something to God? If that's so, let go and trust Him. Ikatulo, how can you dedicate your gift, your life, your talents to God's service? Katubang ginaingon ni Sister Risha na leftover na strength. Katong leftover na lang nato nga strength ang atong ihatag sa Ginoo. Or mentras sa karon nga buo pa, pusgan pa ta, diha mo servisyo sa iyaha o diha mo servisyo nga mag-isod ng taog lakaw. Deserve pa sa Ginoo ang leftover nga strength para sa iyaha. What's one thing you can learn from Hannah's prayer life? Napatay na-learn, bisag di lang sa kinabuhi ni Hannah. Bisag pagsugo natin sa primero kay Enoch, kay Abraham, kay Jacob, and kay Moses. Unsa ang mga butang na atong na-learn sa ilang mga kinabuhi ug atong kanang ginadala sa pagampo. Second to the last, what's God asking you to surrender or trust in this time? Karon nga panahon. Unsa ka gusto sa Ginoo para tanato? Atong i-surrender nato kaniya. Last, how can we apply Hannah's life story sa atong sitwasyon karon? We are struggling too much. Muna ang panahon nga atong iduol o atong iluhod ngadto sa Dios. O muna ni ang ato ang mensahe ni kagabiyon, dalayon kay Dios ug ang Dios magpanalangin kanatong tanan.